Hello, Kathden fans! Finally, Alden, na-mention si Ma'am Catherine or binanggit si Ma'am Catherine sa isang event kasi na-miss niya. Tapos, si Ma'am Catherine daw ay na-deadma. Siya daw yung na-deadma, mga kasembreros, at hindi pinansin ni Daniel Padilla. At mas pinili daw ni Daniel si Kyla doon sa Christmas party. So may mga ganong issue. May mga ganitong issue pa pala, mga kasembreros, no? Yan at marami pang mga items sa vlog na ito, mga kasembreros. So unahin ko ito, yung itong pinost, mga kasembreros. May katapat pala itong si Naybara Lopez, no, sa Facebook, mga kasembreros. Si Raince Padilla. Parang parang ano siya, parang inaawa niya parati si Naybara Lopez kasi si Ma'am Naybara Lopez kasi minsan, 'di ba? Grabe din yung kanyang panlalait kay Daniel Padilla. Sabi niya dito, 10 hours ago, ito ba yung pinagyayabang mo, Naybara Lopez? Saan sa palagay mo si DJ titingin sa likod samantalang lahat nasa harap dahil nandyan yung mga audience na nanonood? Yung idolet mo kasi, bakit sa harapan pa ni DJ nakatayo? Kita mo tawa ng puon mo na kinikilig? Ito kasi yung pinost ni Ma'am Naybara Lopez na 12 hours ago. Yung kitang-kita nung Catherine's ex kung gaano kasaya si Catherine. Grabe yung tingin kay Catherine eh. So sana parang dito, bakit sila nagbabangayan na pwede naman tayo mag-update ng alam mo yon, na mahinahon at saka pag-update lang ba ng na walang paninira sana, no, ng reputasyon ng kapwa-tao, kasi at the end of the day ay lahat tayo ay mga mortal beings lang din. Pero wala choice nila yung mga ganyan, mga kasembreros, no. Sana gawing friendly environment ba at saka kindness, no, yung ating ipalaganap. And sabi ni Sir Alden, click kindness, no, advocacy na dapat ay mapayapa, no, at saka mapagbigay, and then may compassion, no, yung mga good attributes or good characters dapat yung ating pangiralin. Kasi may mga admins naman na nag-update lang sila, no, talagang loyal at saka solid din sila, mga kasembreros, na mga admins, pero wala silang mga kaaway maliban sa mga bashers na lang siguro na mga talagang mga nagko-comment, no, pero ito sila talagang nagbabatuhan sila ng pag-aaway sa social media, mga kasembreros. And then ito, 13 minutes ago, nag-post si Sir Alden. Medyo dito na-late ako ng konti, mga kasusunod. Dun dapat ito sa last na video ko na ilagay, pero dito ko na ilagay, mga kasembreros. No, 15 years no post ni Sir Alden sa kanyang Facebook account. 15 years of stories, dreams, and all of you. It's life or it's time to celebrate together. See you tomorrow at the ARXV fan meet. No? So yun nga, mga kasembreros, no? Ito yung pag-update ni Sir Alden ng kanyang event, no. Great event, mga kasembreros, bukas, no. First time magko-concert ni Sir Alden, parang solo, no. Hindi, pangalawa parang so ito kasi parang fan meet siya, mga kasembreros. Tapos yung video nga kanina nung kinompile, no, ni Sir Alden, parang nag-photoshoot siya sa kanyang ARXV, no, with Myriad, of course, mga kasembreros. So talagang exciting ito bukas, and hoping Ma'am Catherine, sana sana pumunta, no, kasi 15 years na ni Tisoy, no. Ipakita mo na walang alitan, wala kayong alitan talaga, no. At wala kayong pero kasi yun na, talagang sobrang busy ni Ma'am Catherine, ay hindi talaga siya makakapunta, mga kasembreros. So pero we're just hoping, no, wala namang masama pa na umasa, mga kasembreros. Wag lang natin talagang dibdibin kapag hindi pumunta. So ganun lang ba, no, kapag tayo, game tayo kahit saan, sports lang ba, no, ganun, mga kasembreros. Kasi pag masyado nating dinibdib na hindi siya pumunta, ay mada-downhearted tayo, mga kasembreros. And then ito, 11 hours ago, pinost ng Beautiful Artist Philippines si Ma'am Catherine at saka si Joshua Garcia. Sabi niya, may chemistry nga, tapos heart. So parang nakakatawa itong mga taong to, no. Para makita lang nila yung kasi marami kasi nag-comment, sa totoo lang, parang malakas chemistry nilang dalawa para sa akin. Tapos sabi ng isa, parang bagay si Joshua at Kat, o ako lang, ewan ko ba. Tapos sabi ng isa, sana magka-movie sila, may chemistry, no.
So, ito malabong mangyari mga kasembreros na magka-movie or magka-project ang si Ma'am Catherine at saka si Joshua Garcia mga kasembreros. Kung pwedeng Josh Lia, no? Si Ma'am Julia Barreto, kasi yun naman talaga ang tandem ni Joshua Garcia. So, talagang ayaw ka lang talaga ng mga partners ng Catherine sa iba. So, posible kasi isang network sila. Kasi si James Reid nga, di ba, hindi natin inakala na magka-partner sila ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung part din ng Viva Artist Agency si Ma'am Catherine mga kasembreros. Kasi yung Someone Someday nilang teleserye ay produced by Dreamscape mga kasembreros. Pero alam ko lang kung si Ma'am Catherine mismo ay part ng Viva Artist Agency. Kasi si Sir James Reid parang part siya ng Viva Artist Agency. So Sir Alden, James Reid, yon part sila ng Viva Artist Agency. And then ito, Daily Showbiz PH. Ito na naman yung issue na naman ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros at saka ni Ma'am Catherine na sobrang grabe itong kanilang ginawa na namang kwento dito. Sabi dito, bongga, isang restaurant pinasara para lang makapag-date si Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Grabe, tapos grabing edit nga talaga, no? Special ang date, no? Tapos of course, picture lang ng mga pinagdikit-dikit mga kasembreros ng kunwari restaurant or pagkainan. Tapos pictures ni Ma'am Catherine at saka ni Mayor Mark Alcala. Ay nako po, walang kahit isang resibo ito. Kahit isang picture at saka magkasama. Sabi nga ng mga taga-Lucena kahapon, dun sa comment section na sobrang dami, maniniwala lang daw sila na si Kat ang sinasabing girlfriend ni Mayor Mark Alcala kung nakita nilang magkasama sila na nanonood ng basketball doon sa Lucena City. So may point naman talaga ang mga taga Lucena City kasi never pa daw nila nakita si Ma'am Catherine doon. Eh hindi naman pwede yun, public figure si Mayor Mark Alcala. Alam naman ipasok niya sa bulsa niya si Ma'am Catherine mga kasubres para hindi lang makita, no? So hindi po pwedeng ganon. Talagang ang mga tao lang ay may source kasi, no? May pinanggagalingan. So kung may apoy, kapag may usok, may apoy. So ang usok ay yan, ang usok ay yung mga tao, no, nagkakalat-kalat ng iba't ibang information. Tapos ang apoy nanggagaling kina Sir OG Diaz. Sir OG Diaz, sorry po, na-call out na naman natin si Sir OG Diaz. So sila kasi ang nagpasimula nito, no, nung issue ni na Mark Alcala at saka ni Ma'am Catherine Bernardo. So yan po, pero ito pa isang malaking kasinungalingan mga kasembreros. And then ito, 13 hours ago, Fame Chronicles, sabi niya dito, yung sinasabi ko nga na mas parang dinedma daw ni Daniel Padilla si Ma'am Catherine at mas pinili ni Daniel Padilla si Kyla dun sa Christmas party. Fame Chronicles, nakakagulat na eksena sa showbiz. Daniel Padilla umano'y binaliwala si Catherine Bernardo sa publiko at mas piniling puntahan si Kyla Estrada. Mga tagahanga nagsigawan, netizens nagulantang at intriga lumakas habang lahat ay nagtatanong kung ano ang totoong nangyayari sa likod ng dramaturang grabe si dramaturang ito. Tingnan ang higit pa sa mga komento. So parang parang AI yung caption. Tapos yung picture nga ni Ma'am Catherine at saka ng buong ABS-CBN family sa Christmas party nila mga kasembreros. So of course ay hindi ito totoong grabe yung mga nila, no, yung mga terms na ginagamit kapag ganito, nakakagulantang, lumakas habang lahat ay nagtatanong kung anong totoong nangyari. So grabe, piniling putan. So grabe na nagsigawan, netizens naglantang, nagtatanong kung anong totoong. So dramaturang ito, sa likod ng dramaturang ito. Pero nagpapasalamat pa rin tayo kasi nagpo-post sila, no? May maiko-comment tayo mga kasembreros at may opinion tayong pwedeng maibigay. Pero nga, no, talagang ito ay si Ma'am Catherine po ay sobrang happy sa life niya ngayon. She doesn't need someone boyfriend, no, kasi parang single ang Catherine. Masaya si Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang single life. At saka ganun din po si Sir Alden mga kasembreros, nag-aantayan lang ang dalawang ito. So kung hayaan na natin mga kasembreros, no,
si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden Richards, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. And ang nakakatawa kasi minsan dito, yung grabing mga terminologies ng mga vloggers na parang caption nila, parang grabe talaga yung parang basta as in na parang grabe yung kanilang mga terms na ginagamit. Nakakagulantang, nagsigawan, dinumog, tapos, so parang ganun ba yun? Parang trending, viral, pinag-uusapan talaga. Pinag-uusapan naman pero hindi sa yun na talagang sabi niya ay mas pinili si Kyla Estrada. So mas maganda kung gano'n, no? Mas pinili niya si Kyla Estrada pero wala namang epekto yun kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos si Shans Yu 14 hours ago, ito na naman, no, magkasama pero magkahiwalay, pareho masaya pero deep inside malungkot yan. Catherine Bernardo, Daniel Padilla. So yun pa rin, no, dun sa may ang daming mga netizens, mga kasambreros, na nagpo-post about sa Katniel, no, about sa ganap na mga kasambreros dun sa may parang iba-iba sila ng mga ideas, opinions, pero para sa kanila they're just doing this for the spirit of Christmas, and of course trabaho nila ito, mga kasambreros, na once in a year ay magtipon-tipon, mga kasambreros, na para sa Pasko. So maganda actually yung kanilang tugtog, no, medyo upbeat lang. May mga times na yung Love, Joy, Hope nila na kanta, may part na rap, may part na upbeat, may part na malumanay or melodious, mga kasambreros. So yun siya, so maganda siya. And then ito na nga yung main issue natin or main topic natin, mga kasambreros. Yung si Sir Alden, no, ay paborito ko itong power up plays, mga kasambreros. So paborito na natin siya ngayon, no. May mga times lang na medyo nakakatuwa at hindi nakakatawa yung kanilang pinapost, mga kasambreros. Ito yung sasabi niya na si Sir Alden ay nabanggit niya or binanggit niya ang pangalan ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, sa isang event. Tapos miss niya. Nandun yung thought nandun yung tamang idea na yes, na miss ni Sir Alden si Ma'am Catherine, and ganun din naman ang si Ma'am Catherine kay Sir Alden, mga kasambreros, no. Alam natin na miss din about sa, but they have to be private para hindi na masawsawan, mga kasambreros. 23 hours ago, Power Up Plays, nagkagulantang ito na naman, ang fans nang banggitin mismo ni Alden si Catherine sa isang event at diretsahang inamin na miss na niya ang aktres. Mabilis ito nag-trending, lalo na't matagal nang inaabangan ang anumang Catherine interaction. Mas lalong nag-excite ang supporters dahil sa sweet at honest na pahayag ni Tisoy. Hashtag Catherine, hashtag Alden Richards, hashtag Catherine Bernardo, hashtag Tisoy Speaks, hashtag kilig alert na. Tapos yung picture naman Catherine sa IV Clinic. Tapos yung si Sir Alden naman, ito yung time na nagkaroon ng Christmas party ang bench, mga ang Ribisco, mga kasambreros. So ito ay nandun yung thought, pero yung mismong event hindi ko ma-confirm kung saan niya nakuha itong event, mga kasambreros, sa sasabi niya. Kasi nung pinakinggan ko naman yung Ribisco na pagkanta niya, at saka wala siyang sinabi doon na literal na si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Pero alam natin, no, they do not need to be in public, mga kasambreros, no, all the time para lang sabihin na ganto ganyan. So alam natin na deep inside and in private they are communicating, kasi nga since Hello Love Goodbye hindi naman talaga naputol ang kanilang communication. So sa kanila galing yun during interviews, mga kasambreros, hindi po yun gawa-gawa. Kasi kung avid fan kayo ng Kath, then alam nyo na since Hello Love Goodbye, after nun hindi naputol ang kanilang pag-uusap or communication, mga kasambreros. Galing mismo yan sa kanila. And then ito, next item natin, Kind Kath 1 hour ago, she carries herself with that Catherine Bernardo kind of magic, ethereal, confident, and beautifully composed. Ito po ay si Ma'am Catherine, no? Parang kinumpal niya yung pictures ni Ma'am Catherine during doon sa tawag dito sa kanyang pag-aayos doon sa may bago yung Christmas party.
Pero alam ko parang inedit niya yung kulay. Kasi ang kulay nito is parang purple brown, something like that. Parang mas malapit siya sa violet or purple or lavender mga kasombreros. Pero parang na-highlight, parang siguro sa camera, na-highlight siya mga kasombreros, no? Na sobrang ganda niya attorney dito mga kasombreros. So, kumaga pa hindi na kailangan ng maraming lighting o ng maraming mga ayos-ayos kasi yung pangalan pa lang niya ay napakaganda ng mga kasombreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, yung matandang Catherine, niyakap niya or parang parang nasa likod niya, nakahug siya ng konti dun sa maliit na Catherine. Para siyang nag-throwback tapos advance kasi future and then past mga kasombreros. So yung future Catherine, yung future Catherine yung 29 years old ngayon, tapos yung dito yung maliit na Catherine or past na Catherine ay yung maliit no, nasa guwing bulilit pa dati mga kasombreros. So sobrang cute lang ng ginawa ng isang fan dito. So yung suot dito ni Ma'am Catherine ay yung time na nasa pa siya, nasa ABS-CBN Christmas Ball last year mga kasombreros. Tapos yung batang Catherine naman of course ay yung maliit pa siya. Pero ito po ay edited lamang mga kasombreros na pictures po ng o na larawan ng ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Parang cute ng ginawa niya dito. So grabe no. Ngayon parang yung technologies, yung mga edit, parang may nakita ako dun yung parang time na once upon a time yung kanyang tugtog, yung sobrang lungkot no. Parang maiiyak ka minsan na tugtog ng Once Upon a Time. Yung intro ng Once Upon a Time ba na na tugtog. Tapos yun parang may isang doon, may isang instance na yung isang batang siya, tapos yung 25 or 30 na siya. Tapos parang sabi niya, enjoyin mo yung pagkabata mo kasi ang hirap pala ng buhay. So ang hirap maging matanda, ang hirap ng maraming responsibilities, kung kaya yung pagkabata mo ay i-enjoy mo. Wala na rin si mama, tapos si papa nag-asawa ng iba. So, parang nakakalungkot siya mga kasombreros. No? Minsan, parang kung alam mo pala na yun yung mangyayari, nung maliit ka pa, or something na may edad ka na mga kasombreros, sana mas in-enjoy mo yung pagkabata mo, no? Mas in-enjoy mo yung childhood mo. Kasi yung childhood memories, hindi mo talaga makakalimutan yan at hindi mo na mababago. So, yun yung reality ng buhay. So, talagang malalim yung aking shinare dito. Kasi totoo yun mga kasombreros lalo na kapag tinutugto sa mga TikTok, no, sa mga Facebook Reels, pag nilagyan nila ng music background ng Once Upon a Time, tapos yung mga nakakalungkot din na mga kwento ng buhay, yung mga probinsya na area and so on. So, talaga nakakalungkot siya, no? Talaga nakakalungkot and nakaka-relate ka talaga. So, talaga mahirap, no? Dati, first year ako, gusto mo maging fourth year na. Tapos nung first year high school, tapos nung first year college, gusto mo naging fourth year college. Tapos nung nagtrabaho ka na, parang na-miss mo na ulit mag-eskwela, no? So parang ganun ang buhay. Naku, na-share ko lang po mga kasombreros, no? Sorry po, medyo naging melodramatic tayo sa realities ng buhay. Pero yun siya, no? Ito, next item natin mga kasombreros, si Alden pa na feature no, ng Imagine You and Me, Alden Richards through the years, Asia's multimedia star. Alden Richards celebrated his 15th year in showbiz on December 8. From being an Aldab sensation to being a Diamond Record Award holder as a singer and now directing films, may you add more feathers to your cap in your career. Tapos yung pictures ni Sir Alden, no? Simula pagkabata na tisoy-tisoy, no? Teenage days niya mga kasombreros hanggang sa lumaki na nga mga kasombreros, no? Lumaki. Hindi, I mean present mga kasombreros. Ito, last item natin mga kasombreros, si Ma'am Catherine, no? 12 hours ago, ay pinost ni Alan Cervantes. Indeed, kasi sabi ni Ma'am Catherine daw ay may mga bagay na hindi mo na kayang ulitin, kaya pag sumaya ka, sulitin mo na. So, tama mga kasombreros, no? At maging masaya tayo sa tamang dahilan mga kasombreros. So, yun. Talagang may mga tama at mali kasing kasiyahan. Alright, so naman sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Today is December 12, 2025. Friday na po. Naku, happy weekend everyone. Sana po ay everyone is doing well and happy. No, enjoying so far. Maraming lalabahin at maraming gagawin sa bahay. Maraming mga
toka, ng mga agenda ngayong weekends mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay medyo unique ito mga kasembreros. Ang title natin ay Tubig at Dugo. Bakit kaya? 1 John 5:6, this is He who came by water, Jesus Christ, and blood. So yun siya, no? Water and blood mga kasembreros. Jesus Christ not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness because the Spirit is truth. Ito mga kasembreros ay reminder ito sa atin. So medyo doctrinal ito, no? Si Jesus Christ daw ay dumating sa mundong ito by water and blood. Ito yung way or ways mga kasembreros kung paano na dumating at saka namuhay si Lord Jesus Christ dito. Well, obviously, ang author, si Apostle John mga kasembreros, ay in-emphasize niya dito yung dual nature ni Lord Jesus Christ mga kasembreros. So, both fully divine and fully human in this verse. So, divine, God si Lord Jesus, and then fully man mga kasembreros. So, ang imagery dito ng water and blood may be a reference to Jesus' baptism. Kasi di ba bininyagan si Jesus Christ ni John the Baptist. So by the way, si John the Baptist, si Apostle John, so yun yung mga John, mga kasembreros na meron tayo sa Biblia. Mga sikat na John, no, na pangalan na John, mga kasembreros. John the Baptist at John the Apostle or John the Beloved, mga kasembreros. Dati kasi hindi pa uso ang apelyido, no? So they are called by their profession or their possession, their position, their job, no, kung ano yung kanilang trabaho mga kasama. Si Matthew the tax collector, Joseph the carpenter, no, Joseph the dreamer. So yun siya mga kasembreros. So as a sort of little trivia. The author highlights the importance of both aspects of Jesus' life and ministry in understanding his identity and mission by stating that Jesus came by water and blood. So yun siya mga kasembreros. So ang tubig, tapos yung blood dito, of course ito yung blood on the cross, no, na ginawa niya as a sacrificial death mga kasembreros para tayo ay matubos. Alam niyo po, it's really now, dapat ngayon natin, kapag naglalaan talaga tayo ng panahon para i-meditate yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig. Hindi lang actually sa dapat Semana Santa or Holy Week natin na minanamnam mga kasembreros ang kabutihan ng Panginoon. It's always every day. It's always and always every day mga kasembreros. Araw-araw. Kasi hindi lang naman tayo gumigising at kumakain at saka nabubuhay tuwing Semana Santa. Of course, tama naman yun na inaalala natin. Kasi ang mga tao, nag-aayuno lang at saka nagbabasa ng Biblia, no? Nanonood ng para sa Panginoon tuwing Semana Santa. Pero kapag normal days na, which is, kumapa yung normal days kasi mas mahaba yun no? Pasko. Sabi nila magmahalan tuwing Pasko, no? Magbigayan tuwing Pasko. Tama naman yun. Pero dapat sa araw-araw natin, yan sasabi na, dapat araw-araw Pasko na. Araw-araw may bigayan, araw-araw may regalo. Pero kidding aside mga kasmas, ang Pasko, it's just the spirit, no, the season. Pero ang araw-araw nating pamumuhay, dapat si Lord Jesus Christ ay nasa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating puso't isipan mga kasembreros. Kasi hindi ko pa kulang kasi na tuwing Semana Santa lang tayo mag-aayuno, mananalangin, magbabasa ng Biblia, tapos araw-araw tayong maharap sa mga challenges ng buhay. So araw-araw dapat tayong magbabasa ng Biblia because we need guidance and the power of God every single day. So, yun, no? Think about the significance of water in the context of Jesus' baptism and the beginning of his public ministry. Blood symbolizes Jesus' sacrificial death on the cross for the sins of humanity. The author may be underscoring the completeness of Jesus' work on earth and the depth of his love for humankind by emphasizing both water and blood. So reflect on how this verse challenges us to fully grasp the complexity and significance of Jesus' dual nature as the Son of God and the Savior of the world. So napakalalim, no? In-emphasize dito ni Apostle John yung full divine nature at saka full human nature or flesh nature ng ating Panginoong Diyos, mga kasembreros, na si Lord Jesus Christ. So it's really important, no?
na ano natin to, ma-reminisce, ma-meditate mga kasombrero sa araw-araw. So kapag nasa puso't isipan natin dito, it's really important na hindi lamang siya doctrine, hindi lamang siya turo, it should be applied sa ating pang-araw-araw na buhay. To deepen our understanding, we can look to other parts of the Bible. When Jesus' side is pierced on John 19:34, so ito yung pierced, no? Parang tinusok, no? Yung gilid ni Lord Jesus Christ sa verse na John chapter 19 verse 34. So yung John 19, ito po yung isa sa mga apat na gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. So ito po siya, no? It releases both blood and water. So yon, so isa rin pala yun sa indication dito na nung tinusok si Lord Jesus Christ, parang tinesting ng sundalong Romano na kung patay na ba si Lord Jesus Christ, mga kasombrero. So yon, nalaman niya na lumabas yung tubig at dugo, indicating na namatay na si Lord Jesus Christ, mga kasombreros. So yun po siya, no? Grabe, no? Ang lalim. Sabi pa dito, it releases both, symbolizing the completeness of His sacrifice and the new covenant. Additionally, 1 John 1:7. So yun, na-topic din natin ito, mga kasombrero. No, 1 John chapter 4, 1:7 or verse 7 tells us that the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. This reinforces the significance of Jesus' blood in the context of redemption and eternal life. Many people in today's world grapple with understanding the full scope of Jesus' role and the depth of His sacrifice. This verse reminds us that Jesus' mission was both divine and human, combining the elements of purification, water, kasi diba yung water ay naglilinis, mga kasombreros, no? So that's purification equal to water, and sacrifice equal to blood. So purification and purification and sacrifice. So blood or water and blood, mga kasombreros. It's a call to recognize the comprehensive nature of Jesus' love and sacrifice. So yun siya, no? Ang ganda nito, mga kasombreros, no? Talagang hindi lang siya dapat nakakaantig. It's really starting point sa atin na alalahanin parati, no? Yung kabutihan ng Diyos, yung sakripisyo niya, mga kasombreros, not only during Holy Week. So as an application, think of 1 John 5 verse 6 as your map in this journey. So para siyang mapa, no? Just as your trust a GPS or ChatGPTs, mga customers, to navigate through the chaos of traffic, trust this truth to guide your faith. Let it anchor your daily struggles at your work and deepen your relationships at home. Are you prepared to live out these teachings and spread Christ's message to those you're connected with? So yun, ang tanong dito ay handa ba tayo na maging connected sa Panginoon, mga kasombreros, and live, no, yung katotohanan, yung truth na ito na ang Diyos po natin ay once and for all ay dumating dito by blood and by water, mga kasombreros. So hindi lang siya naglaro-laro ng tubig at saka kung ano-ano man dyan, mga kasombreros. Talagang He made everything with purpose, at saka yung, of course, yung great plan of salvation ng ating Diyos Ama, mga kasombreros, na sa langit, no? So kung kaya sa ating buhay, let's apply, alam niyo po sa prayer, napaka-powerful din po na ina-apply natin yung the blood of the Lord Jesus Christ cover us, protect our family, protect our parents, protect our children, and we apply the blood of the Lord Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. So, isa yun sa mga powerful na prayers, mga kasombreros, na balutin mo kami ng dugo ng iyong anak na si Lord Jesus Christ na dumaloy mula sa krus ng Kalbaryo. So, protektahan mo kami, pinapahid namin, at saka ginagawang proteksyon ang dugo ng iyong kaisa-isang anak na makapangyarihan na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. So, gawin din po nating prayer yan, mga kasombreros, ha? Para po tayo ay mabalot na maproteksyonan, mga kasombreros, ng dugo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, so yun sa ating Word of God, ha, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no?
and the truth that Jesus came by water and blood. In Jesus' mighty name we pray in the communion of the Holy Spirit. Amen and amen. See you sa next segment mga kasama. Paalam po. I love you.